Okay mga ka-pro, magandang hapon din sa inyo. Ang oras ngayon ay alas 3:33 ng hapon at kayo pa rin nakikinig sa makabagong tunog ng radyo, ang Pinoy Radio Online. Kasama ko syempre hanggang ngayon si DJ Foxy. Ay, ayun, parang kinikilig ako kasi parang may guest tayo ngayon. Kaya medyo... Oo, kaya parang kinikilig ko ngayon sa aking kinauupuan. Oo. At talaga namang dumog, sinasabi kong dumog talaga ang messages natin. Ayun, ipapakilala, huwag na natin patagalin. Ayan, pinapakilala namin sa inyo ang aming special guest, special talaga. Ayan, si Osang! Osang! Hello guys! Rinig ako? Oo, dinig. Oo, rinig na rinig. Ungad lang people. Kamusta? Kamusta ang iyong... Sorry, hindi ko lang. Ngayon ako lang agad pa nagising. Ayun nga, thank you naman at nagising ka. Ayun, pakibati ang ating mga listeners ngayon sa buong mundo. Naririnig ka. Go, go, go! Hello po sa inyong lahat, mga Pinoy OFW dyan sa inyong bansa. Hello po. Magandang araw sa inyong lahat. May nagpapabati pala dito, Sis Osang. Marami sila. Isa-isahin ko muna para walang magtampo. Ayun, sabi ni Angel, pakigreet po kay Osang and si Rolina Dolarte na taga Cavite. Thank you. Ayun. Isa-isahin natin yung mga messages para sa iyo, ha? Wait lang. May Aljur Abreni ka. True lalo ba ka? Oo. Hi. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hello. Tapos sabi, hello, pakigreet po kami dito kay Miss Osang. Fans niya po kami at bilib na bilib po kami sa mga ginawa niya sa X Factor. Coming from Miss Villa D of New York. Ayun. Yun. Bonggang-bongga, ha? Ayun. And Osang, meron ding nagpapa-greet sa'yo dito. Binabati ka dito niya. Galing siya sa Miami, Florida. Si Terence Cruz, ang kanyang pamilya. At sabi na, napanood daw nila yung sa X Factor mo daw. Yun, tuwan-tuwa daw sila. Ang galing-galing mo daw talaga. Sobrang galing mo raw. Sabi ni Terence Cruz ng Miami, Florida. Wow. Sobrang salamat. Ay din po sa inyo dyan. Actually, nakapag-show ako sa Miami, Florida. Together with Aegis Band before. Siguro 3 years ago. Tama. Yeah. Mga 3 years ago. So, nakapag-show ka na rin pala sa iba't ibang bansa. Ano mga bansa ang napuntahan mo na? Sa US lang. Karamihan, California. Yan. Okay. I believe, Sis Osang, ikaw ay OFW before. Kaya, syempre, naranasan ko rin na-show ako sa US. And then, nag-stay ako for 1 year and a half. And then, ayun, nag-show ko doon. Iba-ibang part ng California. Kaya, na-experience ko yung bilang magiging OFW. Kaya alam ko yung mga experience nila. Kung gaano minsan kalungkot, kung gaano minsan natin kasaya or mag-unite ang mga Pinoy dyan, nabuboring, kaya gano'n. So, nakaka-relate ka talaga sa mga pinagdadaanan nila ngayon? Yes, sobra nakaka-relate ako. Kasi syempre mahirap magtrabaho sa ibang bansa, tapos malayo sa family mo, gagawin mo yun para sa kanila, di ba? Tama naman. At talagang mahirap labanan ang pagka-homesick. Yan ang number 1 kalaban ng mga OFW natin, mga kababayan natin. Kaya, may tip ka ba? Siyempre, naranasan mo, di ba, yung ma-homesick, Sis Osang. Meron ka bang tip sa kanilang lahat? Okay, kasi ako nung nandun ako sa US noon, and tapos, syempre ito pa yung parang pinaka-challenge sa akin, is wala akong kamag-anak doon. And then, wala rin akong kaibigan masyado. So, parang nakapagkaibigan lang din ako, dami ko na-meet doon, tapos yun. Kasi ginawa ko, parang hindi ako maboring, talagang ginawa ko is, more on internet lang, ganun lang.
Ayan, talagang ano ang ginagawa, talagang malaking tulong ang internet sa buhay ng mga OFW. Ayun. Mapunta naman tayo, mapunta naman tayo, Sis Osang, sa, kung paano ka nagsimula as a comedian ka na ba talaga nung nag-start ka? Hindi. Actually, wala akong ideas sa pagiging komedyante. Hindi ko alam kung paano ko nakapasok yung Basta ang nangyari lang is, dumating na sa point na may namit akong isang katrabaho ko, tapos, yung kaibigan ko is kakilala niya. So, siya yung ipakilala sa akin. Tapos sabi ko ganyan, ulo na parang sa magbabarkada. So, parang ako yung parang laging makulit, ganyan. Tapos yung maingay, yung palakwento. Tapos tinanong niya ako one time, sabi niya, bakit hindi ka maging stand-up comedian, maging sing-along master? Wala ko, ano yung sing-along master? Comedian. Ganoon ako. Tapos pinakilala niya sa akin, ito yung si Betty Lapea. So, nung na-meet ko si Betty Lapea, siya yung nagpasok sa akin sa isang maliit na bar sa Timog. And then after that, tapos nagustuhan ko ng may-ari, pinakanta ko, ganyan. Nagustuhan nila. Pero hindi pa ganun makinakanta ko noon. More on pambabaeng song pa lang. Mga anong tipo ang kinakanta mo? Mga pambabaeng kanta. Yes. Ang kinakanta ko noon is Marimar. Or mga kanta ni Marimar. Kanta ni Talia. Talia. Papa Alvin, mas maganda kung magsasample siya ng Talia. Diba? Yeah. Wala na, hindi ko na kaya. Nakasulitan ng malaki boss ko. Ang boss ko, Bulgoso. Ayun. Ito pala, Osang. May tanong ako sa iyo, Osang. Ano ba si Osang sa loob ng bahay? Pag wala kang trabaho, nasa loob ka ng bahay. Sige, ako is, pag dito lang ako sa bahay, more on bahay lang, nasa ako masyadong palalabas. Nanonood ako minsan ng TV, and then, more natutulog lang. Kasi pag dito lang ako, is, kailangan ko talaga magpahinga, kailangan ko plento yung tulog ko. At pagdating ng show kagabihan, is, medyo maganda yung pagkanta ko. Gano'n. Kulang sa tulog, Oo, syempre dapat kumpleto tulog, 'di ba? Kasi may mga nagtatanong dito na syempre alive ka, 'di ba? Pag nag-work ka sa comedy bar at nasa X Factor. Tapos tinatanong din nila na ano kaya ginagawa ni Osang? Parang parang curious ang mga listeners natin na ano daw si Osang sa loob ng bahay. Ayun nga, sinabi mo nga na simple ka lang sa bahay, natutulog ka, syempre, natutulog, syempre, normal na tao, kumakain, at nanonood ng TV. Ayun, di ba? Okay. Ayun. At ito pa, Osang, may isa pa akong tanong sa'yo. Okay. Kasi may nakita ko isang upload sa YouTube. Nakita ko nag-guest ka sa Sharon. Nag-guest ka sa Sharon. Opo. Ano ang experience mo na makaharap ang ating megastar? Kinabahan ka ba noon o ano? Sobrang na-excite ako kasi yung first time ko nag-guest sa show niya, and then hindi mo kinabahan, parang sobrang na-excite ako kasi bago-bago pa naman ako mag-guest sa kanya, is nag-guest na ako sa ibang channel. So, parang normal na lang din. Then, sobrang na-excite ako kasi ang sweet niya, sobrang sweet. Tapos, masayahing tao, si Miss Mega, yan, ang ating megastar. Tapos talagang na-meet niya ako, and then tuwa siya nung episode na yun, yung ginawa ko. Tuwa siya. Tapos niyakap niya ako ng sobra. Ayun, sobrang mabait ang ating megastar. Talagang love na love ko rin siya, in fairness.
Ayun. At recently ay na-meet mo naman si Casey. 'Di ba? Sa X-Factor. Yes. Sweet din na bata yun, 'di ba? Sobrang sweet. Tapos, napaka-cool. Hindi siya, yung parang impression like that ba sa TV is parang like, parang ang hirap niya i-please kasi nga parang, syempre, lumaki sa ibang lugar. So, lumaki sa ibang bansa. Pero pag na-meet mo siya in person, hindi siya ganoon. Kumbaga, napaka-cool na kasama. Ang dali-dali niyang parang kagaanan ng loob. Ganun siya kakalog. Wow. Parang gusto ko one time ay ma-meet din namin si Casey. Ito pala. Dapat. Sobrang pretty. Talaga? Sige. Ito, Sis Osang, kasi ito, mga messages, basahin muna natin. At talagang may mga umiiyak na emoticon na. Sabi niya, ni Wondoy, Hi, Osang. DJ Foxy, pwedeng pag-greet ako kay Osang. Please, 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 please. Ayan, tas crying na emoticon. Hello, pakisabi. Na rin po ngayon, pwedeng pakigawa ako ng fan sign kay Osang. Ayun nga, okay. So, karamihan sa ganyan, may nagbe-message din sa akin. Gusto nila magkaroon ng parang fan sign. Kaso mas maganda yung may picture na lang kami ng parang talagang in person together with sa kanila. Mas gusto ko yun kaysa sa fan sign. Oo nga. So, ikaw, Ondoy, ay pumunta ka sa mga shows ni Osang para naman mas makilala mo siya ng lubusan at talagang magpapicture kayo ng bongga. Kahit isang roll yung picture. Film. At pagbibigyan kayo ni Osang ng kahit ilang mga pictures, kahit 100 mga pictures, pagbibigyan kayo ni Osang, di ba? Why not? Oo, di ba? Kailangan, parang, minsan lang naman nila kami puntahan sa ganung lugar. So, ano ba naman yung, di ba, mapagbigyan natin, yung ating lalo na yung mga kababayan natin. Why not? Go! Ito pa, mga nagbabaz. Pakisabi po, coming from Angel, pakisabi po kay Osang, nakikita ko po siya sa sitcom Comedy Bar. Pakibati na rin sila Kate De Leon, Alexandra Sioson. Thank you. Ayan, pakibati daw si Kate at si Alexandra. Go, Osang. Hi, Kate and Alexandra. Mamaya sitcom. Mamaya po nandyan po ako sa sitcom, sa Sinyas. May show po ako dyan, kaya kita-kits tayo. Ayun. Ito pa. Kita-kits kayo ni At Foxy, may bago rito. Bakit puro babae? Huwag ka ba lalaki? Ito to, may isang, kayo pa to, siya, girl din siya, babae din siya, babae rin. Galing to kay Jennifer Villaruel. Friend ka raw niya sa Facebook. Sabi niya, DJ Alvin, DJ Foxy, pakiregards po ako kay Miss Osang. Ang galing-galing niya and God bless always para sa kanya. Sabi ni Jennifer Villaruel. Sabi kay Osang. Thank you so much, Jennifer. Maraming salamat sa iyo. Yeah, thank you. Eto pa, ang dami pa. Ang dami mong pagka-thank you, Han. Hello, eto si Dampay. Sabi niya, Osang, pwede bang mag-request? Ang galing-galing mo kasi doon sa Sharon. Ewan ko kung anong i-request niya. Hindi niya sinabi. Pero yon sabi ni Dampay. Hindi ko alam kung ano ba to. Boylet ba to? Okay. Ayun, itatype niya kanyang request. Hindi kompleto, Dampay. Ito, Leslie of Macau. DJ, pakigreet po kami dito. Si Admin Gemais, Ilocano ako. Proud ako. Mga Ilocano. Osang, sila'y nakikinig ngayon. Oh my gosh! Mama ko lumaki sa Isabela. So, marunong siya mag-Ilocano. May alam ka bang word na Ilocano? Batiin mo sila. Marunong ko pumati. Ilocano? Wala akong alam na dialect na Ilocano. Pero may kasamahan ako. Ilocano, si Bubay. Yan. Eto. Nakikinig ang mga grupo ng mga Ilocano. Ilocano ako, proud ako. Si Ate Luisa ay nakikinig din. Pa-request ako ng, Ako na lang ang lalayo. Salamat po, DJ. Ayun. Eto, marami siya. Isa-isa. Ferds. Hi, Osang. Sabi ni Ferds, more power sa'yo and please, pakigreet naman si Jenny, my beloved wife, and mga true fans mo sila.
No, umuwi na. Yun, sabi niya. Yun. At DJ Foxy, okay. At meron din dito, galing to kay Bernard, ano ba to? Basta pangalan niya, Bernard. Taga Batangas. Taga Batangas City. Sabi niya, bilib na bilib ang kanyang pamilya at siya sa stand-up comedian ni Osang, sa'yo Osang, at ang galing daw ng voice mo. Ang dami mo raw nagagayang mga kanta, sabi ni Bernard. At mabuhay ka daw, mabuhay. Sabi ni Bernard ng Batangas City. Thank you so much. Thank you so much. At ito pa, taga Kogyo lang to, malapit sa inyo. Paki-greet lahat ng taga Kogyo. Oo, naka-tune in sila. Kilala nila si Osang. Ayan, mga taga Kogyo daw sila. Oo, kasi taga Kogyo ako, so I think mga kapitbahay ko yan. Ayun, Ay, sa inyo mga taga Kogyo. Ayan, yung mga taga-Kogyo, ayan, pride ng Antipolo, taga-Antipolo si Osang. Taga dyan po siya, At ito yung nanghingi ng fan sign. Sabi niya, taga-Capiz po ako. Sige na po, Miss Osang. Okay, taga-Capiz. Alam mo, in fairness, ang ganda-ganda sa lugar na yan. Akala ko, di ba sabi nila is, syempre, usually mga kwento-kwento, ganyan-ganyan. Pero nagpunta kami dyan, kasama ko yung sex bomb dancers. Ang ganda-ganda ng lugar. Tapos napaka-bait na mga tao. And then, at saka ang sarap-sarap ng mga isda. Sobra. Diyan lahat ng galing yung mga parang mga seafood. Hindi nga pinapansin yun yung tilapia. Alam niyo ba yun? Sa atin na mahal-mahal dito. Dito ang mahal-mahal. Oo, sa dito ang mahal-mahal ng tilapia. Doon sa kanila parang hindi nila hinuhuli. Hindi nila pinapansin yun. Parang gano'n. Wow, galing. So, nakapag-show ka na dyan sa Capiz at kala ko kasi, di ba nakakatakot? Sabi nga nila sa Capiz, maraming mga kung anik-anik na naandun. Hindi naman, wala. Meron lang akong kinatakutan dyan na na-experience ko. One time nandito, tapos na kami mag-show. And then after that, tahimik yung kwarto na pinag-stayin namin. Bigla ako may narinig. May malaking toko. Ay, talaga? Teka lang, eto, Osang, hindi pwedeng hindi ko pagbigyan ito kasi gustong bumate. Wait lang, ha? Wait lang, ha? May babati siya on air. Hello Okay. po. Oh, hi! Hello sa'yo. Hi, little girl. Hello po. Ang galing niyo po. Ay, salamat po. Thank you sa'yo. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. Ayun, alam mo ba kasi, kumuha siya ng papel. Tapos, sabi niya, Mama, pwede ba akong bumate? Gusto kong makausap si Tita Osang. Ayun. Oo, promise, nakasulat talaga sa papel. Pinasa niya sa akin. O, diba? Yan, may mga fans ka rin, mga chikiting. Mga chikiting mo na fans. Sobrang natutuwa ako. Parang hindi ko ma-explain yung saya ko kasi karamihan sa mga nag-enjoy or sa ginawa ko sa X Factor o yung lumabas na yung video na yun, karamihan ng mga nag-message sa akin, yung mga anak daw nila is tuwan-tuwa daw. Tapos, yung talagang nare-recognize sa mga bata yung ginagawa ko. So, pero nga, isang nag-message sa akin na ang nangyari, sabi niya is, meron daw siyang anak na 4 years old, na lalaki. Then, kapag ginawa niya is parang download nila yung video, kapag piniplay daw nila yon sa kanilang laptop or computer, ang ginagawa doon ng bata is nag-headbangers. Tapos, kumakanta ng Musta Loba, parang gano'n. So, parang, wow. Ikaw na ang idol ng mga rockers. Oo, diba? Ikaw na, Paglaki nun, rockers yun. Oo, kumbaga, DJ Foxy, may tawag kay Osang kumbaga, you're the one. No, di ba? Oo, binago mo ang paningin ng madlang people sa mga
mga Becky na sa society natin. Usually kasi 'di ba, Sis Osang, pag sinabi mong Becky, yung usually kinakanta mga Regine Velasquez. Ngayon binasag mo ang standards na 'yon at hinigitan diba? pa ang expectations ng madlang people, 'di ba? Kasi 'di ba tama Osang si DJ Foxy kasi kahit rin ako, 'di ba, kapag sumasali ng ganung mga event, 'di ba, mga ganyan katulad ng X Factor. 'Di ba aasali na, 'di ba, kapag mga gay, 'di ba, ang iisipin ng mga listeners, kakantay na yung mga kanta ni Regine, 'di ba? Mga love song, mga kanta ni Regine, kanta ni Shasha, kanta ni Mariah Carey. Pero ikaw, Osang, tama si DJ Foxy, ikaw ang tumalbog. Ikaw ang nag-iba, na iniba mo ang mga iniisip ng mga tao na kung ano kakantahin ng gay sa mga ganyan, di ba? Pinabilib mo ang mga tao. Ang lupit ni Osang. Thank you so much. Actually, ang laking desisyon yung ginawa kong ganyan. Kasi usually, talagang never akong kumakanta ng ganyan. Kumbaga parang, isip ko lang, sabi ko sa trabaho namin, parang malaking competition kasi pagiging stand-up comedian mo, halimbawa mag-stick ka lang sa isang boses or gano'n, sa isang style. Kasi bawat sa amin para makilala, kailangan may kanya-kanya kang sariling style mo. So sabi ko, sabi ko parang pare-pareho na kami, parang puro namin nag-read, ganyan. Ang dami kumakanta ng mga pambabaeng kanta, pero mga itsurang babae. So sabi ko, kaya ibahin ko naman. Tapos, then one time nag-try ako, pinakaunang-unang kinanta ko, yung katangan ni Shaggy. Kaya lang yung Angel, yun. Sobrang nakakatawa yung nangyari yun kasi napaka-memorable nun na hindi, aksidente lang siya na nakanta ko. Kasi one time medyo parang baguhan pa lang ako sa sing-along bar. So, mayroon ako nag-showan before na hindi masyadong kilala kasi hindi siya tinatao. So, wala kaming customer nung time na yun, nung gabing yun. So, syempre hindi pwede magpahinga lang or mag-aantay lang nung may papasok o something. Kailangan nabang walang tao, kumakanta ka pa rin. So, nag-isip ako ng kanta. Sabi ko, pili na ng kanta rito. Tapos pagtingin ko, meron ako nakita yung kanta nga ni Shaggy, Angel. So, parang nagkatuwaan lang. Siyempre, nagkatuwaan lang kami ng kasama ko. Sabi ko, kantahin ko nga to. Play mo nga yan, DJ. Play niya, medyo nadidiri pa ako sa paglaki ng boses. Parang hindi ka sanay. Kasi syempre, from Marimar to Shaggy. Oo. Sabi nga, di ba, ayun, saka di ba, Osang, di ba, natatanda mo, di ba, ang komento ni Pure Energy, ni Gary V, di ba sa'yo, nung sa X Factor, nakadress ka, di ba? Pero sa kinanta mo, naka-jeans ka. Si Martin ang nag-comment nun. At, no, si Gary V. Si Gary V ba yun? Oh, sige. Tama yun nga. Sige, pustahan. Sino? Sige. Sunugan ng cabinet. Joke lang. Ito pala, Sis Osang, coming from our very own DJ Sweet Maton. Ang sabi niya, I'm proud of Osang. Pinapractice ko na ang mga songs ng Incubus at Metallica. Proud to be Becky here. Wow. Sabi niya. Mm-hmm. Wow. Ayun, nakakatawa rin, di ba? Parang, kasi before, like, parang sa mga, like, Pinoy, syempre Catholic tayo, or, di ba, parang, kadalasan kasi, pag halimbawa, sinabi nila lang, pag kumakanta ka ng rap, is parang, masakit sa tenga, or hindi maganda, or pang-arik na kanta. So, ganoon din yung una naging tingin ko, pero nung kinanta ko siya, meron pala siyang parang, like, mararamdaman mo na parang meaning siya na minsan na pag kinakanta mo yung ganong kanta, malalabas mo yung totoong parang feeling mo kapag malungkot ka, kapag masaya ka, or gusto mong parang ganon.
So parang sobrang mas na-appreciate ko yung rock song. Kaya sabi ko, nung kinanta ko nga yun, tapos sabi ko nakitang nabasa mga positive na mga comments, nagulat ako, sabi ko, wow, parang ang galing, na-accept na yung parang, hindi na nagiging ganoon din yung tingin nila sa pagganta ng mga rock song. Ayun. So, ito pa pala. Coming from Cristina Diestro Tesorero. Please tell Oy, us classmate yan. Ayan, sabi nga, we at Juan Sumulong High School QC alumni are very, very proud sa kanya noon at ngayon. We wish na maka-attend siya sa aming JSHS Batch 1997 Grand Reunion. Wow, grand reunion December yan. Alam ko December yan. Ayun. At speaking of ating mga yung naging high school life mo, meron tayong guest na na alam kong kilala mo to. So gusto lang namin malaman ano ba si Osang nung high school siya. So ipapatch natin, wait lang, ipapatch natin ang ating special guest. Teka lang. Yan, special guest. Oo, station. Teka lang. Teka lang, ipapatch na natin si Secret. Surprise ito. At sana na-add siya, 'di ba? At sana natatawagan siya. Wait lang, ha. Wait lang. Yan. Ayun sa kaysa pa Osang, wait lang natin. Meron nga isang special guest na gusto kang batiin on air. Talagang kilala mo to. Special na special. Special na special siya. Oo, kaya nga, ayun, dapat may konting konting kaba, di ba? Okay, parang kinakabahan ako, hindi ko alam kung sino yan, ha? Teka lang ba? Parang ayaw niya ma-add. Ito, wait lang. Parang ayaw ko ma. Oo, i-add mo nga siya, Papa Alvin, at nang malaman natin ano ba si Osang nung... Pero ano ba, nung high school ka ba, alam mo na yan ang talent mo talaga? Hindi, kasi ito nga usually karamihan sa kanila, tinatanong nila ako kung nagbabanda ako. Parang ganon yung naging image ko, nagbabanda ako kasi ganun yung mga kinakanta ko. Ito lang po, para sa kalaman po ng lahat, hindi po ako nagbabanda. 4 on -1 lang ako and then pinapractice ko lang yung mga kanta na ganon. Ayun. So, ayan, Osang, ito na ang isang special na babati sa'yo. Hello, Sapphire. Sapphire. Hello. Ay, wow, Yes. ganda ng boss. Oo, si Sapphire po ay naging classmate ni Naging Osang. classmate ni Osang. Oh my gosh, sino to? O, pakilala ka. Ano ba ang iyong ang alam na name ni Osang sa'yo, Sapphire? Kasi sa Pinoy Radio Online, Sapphire talaga. Ang arte lang, di ba? Sapphire. Sapphire, ha? Wow. Ako si Cheryl Reboriano. Oh my gosh, Cheryl! Hello, hi! Hello, kamusta? Sa ibang bansa ka, di ba, right? Oo. Oo, hi sa'yo! Congratulations! Ayun, Cheryl. Tawagin ka namin Cheryl. Wag na muna mag-inarting Sapphire. Oo, wala mo ng Sapphire. Ayan, nabukelya ka tuloy. Cheryl, ano ba sa pagkakatanda mo, ano si Osang nung high school? Nung magkaklase pa lang kayo, nangungopya ba siya? Pagkaalala ko, mahilig sumali yan sa beauty contest. Ay, Ano ang most memorable mong experience dyan kay Osang nung kayo'y magkaklase pa? Kasi, I think yung high school, hindi yata kami yung first year lang kami magka-classmate niyan. I think sa 15th Avenue Elementary classmate. Elementary. So, mas elementary, oo. Sige, mas ka. Bata. Ano si Osang nung bata? Meron na ba yung mga crush? Naku, nung elementary kami, hindi pa siya masyadong ganyan. Tahimik pa lang siya. Tahimik siya? Talaga?
Parang nabibigla ako, parang tahimik si Osang pala nun, tahimik. Ito yun kasi, explain ko sa inyo tahimik ako before, kasi nga, parang takot din ako sa tao, or, ewan ko ba't gano'n ako tahimik. Hindi ko nga akalain magiging ganito yung trabaho ko, kailangan maging maingay, kailangan maging ganito, ganyan. So, tahimik talaga ako, lalo na nung high school, first year high school. Sobra. Kasi nga, nung first year high school, parang doon na, ito, sabihin ko sa inyo medyo tumira ako sa isang simbahan, and then, bago ako nag-high school, elementary is, nagsakristan ako, tapos nag-choir, ganyan. So, yun, parang taong simbahan, and then after that, nung pagpunta ko sa high school, yun, medyo nalibago lang ako sa tahimik ako. Never talaga akong maingay. Ayun. So, hindi ka talaga, ganyan pa, na sobrang, hindi ka naman loner, ha? Hindi naman loner. Kumbaga parang, mahiyain, ganun. Mahiyain. Ito ba, sis Cheryl, ito bang si Osang ay nagpapakopya ng assignment? Parang ako kung kumukopya Hindi siguro. Matalino yan. Ay! Matalino pala. Si Osang matalino. Siya ba ay kasama sa mga honor students na favorite na mga teachers? Wala po. Hindi ka ba favorite? Hindi ka favorite ng mga teachers mo? Pero ikaw naman, bukelyahin mo naman tong si Cheryl. Ano na ang pagkakatanda mo kay Cheryl nung kayo elementary pa lang? Yun. Kasi more on pag mga ganyang edad, nung bata pa kasi ako noon, ang kadalasan kong katsikahan noon or mga kalaro ko noon is puro babae. So, isa yan si Cheryl sa mga parang kakwentuhan ko before, ganyan. Kasi never talaga akong parang never akong sumali or nakapagkwentuhan sa mga guys. So, mas gusto ko pang kakwentuhan yung mga girls. Kaya ganun. Pero nung elementary pa ba tong si Osang ay alam mo na isa siyang girl, si Cheryl? Siya nga lamang dagat. Medyo. May mga may mga crush ba to nung elementary siya? Hindi ko alam. Meron. Baka high school na meron na. Ay, nung elementary wala kang Osang, wala kang crush. Before, nagka-crush ako sa mga girls, pero yung crush na yun, hindi yung gusto, or parang nai-inlove. Siguro, nagiging crush ko sila, parang nagagandahan ako, ganun. Parang gusto ko ma-achieve yung ganun. Kasi gusto mong gayahin, yun. Oo. Tapos siguro nagkaroon ako ng crush, high school na. Yun. Okay. So, at ito, Cheryl, message mo, kasi itong classmate mo na to, ang layo-layo na narating. Ano ang message mo para sa kanya? O nga, bilib na ako sa kanya, hindi ko akalain na aabot siyang ganyan, na makikilala siya ng buong mundo, na nasasari sa X Factor, na makikita namin siya doon. Proud na proud kaya kami ng mga classmate, na mga batchmate, na sa mga friend. Sana manalo siya. Go, go, go. Thank you so much, Cheryl. Kinakamusta ka pala kay Arnel Francisco kasi siya ngayon. Nakikinig siya. Talaga? Oo, nasa ibang bansa rin. Hi sa'yo, Arnel. Ayun. Okay, thank you sa pag-join, Cheryl, aka Sapphire. Yun, thank AKA you naman. Sapphire. Ayun. Thank you Pwede sa'yo. ko akong bumate? Sure. Hi to Kitty Cat Gatselo. Friends ko yan dito dati sa Dubai na nandiyan sa Pinas. Friend niya ni Osang din sa Facebook. Hi daw. Kung supportan niya. Oo. Saka sa mga pamangkin ko kay Jackie, sa Jasmine. Yun lang. Thank you. Ayun, salamat, Cheryl. Thank Ingat you. ka dyan sa Dubai. Thank you po.
Ayun. So, eto pa, Osang, sabi ni Skyler. Hi, Osang, pag-greet naman sa baby kong si Skyler. Please, 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 please. Ayan, batiin mo daw si Hi, Skyler. Baby niya. Ilang taon na? Walang sinabi. Isa pa ulit. Eto, Nick. Mga bata talaga. Oo, mga bata yung mga fans. Nick Santos. Hello po, Ate Osang. Ang galing niyo po kumanta sa X Factor. Coming from Bonin, Te Osang, tara dito sa Las Piñas, CAA. Nagkakasiyahan na kami dito sa mga nagbibideo okay na kanta. Kanta ka naman kahit isa lang. Nakikinig kami ng mga tropa ko dito sa Las Piñas. Please, kahit isang kanta lang. Coming from Bonin ng Las Piñas. Wow, grabe. Anong kanta? Ano ba siya sinabi? Sige, bigyan natin sila ng sample. Gusto ko marinig ang yung pinakaunang kinanta mo. 'Di ba, Papa Alvin, ng kanyang Angel? Pinakauna ng kinanta niya. Angel. Kahit maikli lang. Okay. Kayo sa chorus. Sige, go. Ano tayo? 5, 6, go. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Listen then, my peeps, you are to me, baby. Girl, you're my angel. My darling angel. Girl, you're my friend when I'm in deep, lady. Life is one big party when I say yeah, but who's gonna have your back when it's all done? So good when you're little happy you fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Looking back, shorty always a mention. Said me not give her much attention. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. My darling angel. Listen, nakikita tayo. Go. Watch me, lady. You're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in deep, lady. Wow! Isang magandang palakpakan para kay Osang. Yun, Angel. Wow, bonggang-bongga. Angel. Saka DJ Foxy Osang, napakinggan ko ngayon. Talagang ang iniisip ko talaga si Shaggy mismo ang kumakanta. Di ba? Kaboses. Galing. Wow. Galing. Shaggy yung rapper hindi yung Shaggy yung amo ni Scooby-Doo Oo. Palaging tinatawag ni Scooby-Doo. Ito pa, mga messages umaapaw. Coming from Raquel. Hello, pwedeng pakibati ang BF ko from Hawaii. Nakikinig kami. At ang name niya... Aloha, Martin Antonio. I love him so much. Ayan, pakibati daw Osang kanyang boyfriend, si Martin. Martin, aloha, mahalo. Yan, yung mga tinuro sila sa akin. Mahalo. Diba? May alam na language. Eto pa, coming from Sammy. Osang, pag-greet naman ang anak ko. Anak na naman. Chikiting na naman ito. Pag-greet naman ng anak ko, nagustuhan niya ng todo max ang performance mo sa X Factor. Siya si Sam Jason. Type niya Type niya talaga to the max ang performance mo. Hi, Osang. Ayan. Coming from Sammy. Wow. Ang daming mga Ayun, at saka Osang, mayroon pa isa dito, humahabol, galing to kay Angelito Duremdes. Ang pangalan niya is Angel Duremdes ng Doha, Qatar. Sabi niya, Osang, ang galing mong kumanta. Bilib na bilib ako sa'yo. Sabi ni Angel Duremdes, taga Doha, Qatar. Ayun, thank you so much. Basahin natin lahat. Ito si Nick Santos. Hello po, Ate Osang. Ang galing niyo po kumanta. Coming from Bench. Pakibati naman po ako, Osang. Taga Pro Qatar chapter kami. Especially kay John Paulo, ang gwapong admin ng Pro Qatar. Pakibati daw si John Paulo. Wow, kung gwapo ka, hi John. Hello sa'yo. Ayan, John. Gwapong-gwapo yan si John Paulo. At coming from Macdo, hello, idol. Through the Fire and Flames by Dragon Force. Kaya mo daw ba ang Through the Fire? Kung kaya ko?
Oo, tinatanong. Kaya, kasi mo pag sa mga, like, alam mo yung, pag sa bilang komedyante or singalong master, kailangan marami ka alam na kanta. Kasi, meron kaming portion doon na kung saan pwede silang mag-request ng kanta na gusto nila ipakanta sa amin. Kung sakasakaling walang gustong kumanta, ganon. So, kailangan namin talagang aralin or sauluhin yung mga ganong kadalasang nire-request ng mga tao. Ayun. Pwede ba? Isang request pa. Through the Fire naman ang banatan mo. Go! Chorus lang. Go! 5, 6, 7, 8. 7, 8. Medyo, dali, wait. Wait. To the fire, to the limit, to the wrong. For just to be with you, I'd gladly risk it all. To the fire, to the limit, come what may, for a chance to be with you. Yun lang. Medyo, diba? Through the Fire, Osang version. O, diba? Kahit na may mga ginagaya tayong kanta, iba pa rin talaga, may touch of Osang ang mga kanta niya. Diba? Saka, yun, makita mo yung tama si DJ Foxy, yung touch by Osang. Diba? Diba parang kahit ano ipakanta mo sa kanya, talagang bonggang-bongga. Correct. Ito, sabi ni Mandy, pag-greet din po ako, paki-greet din po ako ni Osang. Coming from Mandy, paki-greet din po ako, Papa S, ang aming DJ din si Papa S. Pakisabi kay Osang, baka pwedeng gawan ako ng fan sign, and pakisabi hi, coming from me. Yan, Papa S. Dami. Ito pa. Ano yun na natin isang ratsyada na lang, sis Osang, para mabasa natin lahat ng messages. Okay, ito. Simone, saan ka pala lumalabas na bar? Saan ang mga shows mo? Okay. Every week, 7 days a week ako nag-work. So, gabi-gabi yan. Wala akong pahinga, wala akong off. Siguro magkakaroon ako ng off. Talaga? Wala kang day off talaga? As in, paano na ang social life mo? Pag mga, halimbawa, manonood ako ng movie, siguro, bago ako mag-work, aagahan ko yung gising. Magsasacrifice ako, parang gano'n. So, magpupuyat-puyatan ka, ang effect mo, ang peg mo, ganyan. Yeah, oo. So, gano'n. So, every Monday po, nasa ako sa The Library ng Malate. Ayan, kung saan yung The Library na yan, dyan nanggaling yung mga magagaling nating komedyante ngayon. Like Vice Ganda, Anton Diva, Poo, Kim Idol, Terry Honor, Ray Kilay, Las Alas, Alan K, Arnel Ignacio, dyan sila nanggaling. Yan, yun yung pinakabahay namin. And hi to Mamu, nako, yan aming mentor, si Mr. Andrew Derian, na kung saan napakalaki ng utang na loob ko dyan kay Mamu. And then, hello, makiki-hello na rin na. Hello, Mamu. Hello, Mamu. Hello. Hi nyo si Mamu. Ayan. Hello, Mamu. Ayan, tas Tuesday and Saturday, naman ako sa Las Piñas, sa Sitcom Live. Ayan, tapos binabati ko rin ang aking mga boss dyan, sila Boss Louie, Sir Ronald, saka Sir Orly. Nako, sobrang bait ng tatlong boss ko yan. Sobra. Never talaga ako nag-failed na talagang walang pupuri sa kanila dahil magaling sila magtrato ng mga entertainer katulad namin or mag-alaga ng nagtatrabaho para din sa kanila. Kaya sobrang love na love ko yung mga boss ko na yan. And then after, Wednesday naman, nasa Circo Tomas Morato ako. Kasama ko po, syempre, ang aking bossing, na si Mr. Alan K, na sobrang bait, sobrang down to earth talagang biro mo, Mr. Alan K na po siya. Nakikita na natin sa mga TV. Ang ginagawa pa rin niya, never niya talagang iniiwan or ang pagpapatawa pa rin sa mga comedy bar. So, pag Wednesday, siya yung parang pinaka-prime time namin. Si Mr. Alan K. Ayun, naki-hello din kami dyan kay boss ni Alan. Ayan, hello. And every Thursday, Friday, ayan naman, sa Clowns Quezon Ave naman ako.
So, yun talaga. Wala talagang At pahinga. ang natitirang Sunday ay sa Zirco. Tama ko. July, buong July ng Sunday, buong Sunday ng July, nasa Zirco si Osang alas 10. Tama ba ako? Yeah. Kasama ko ang Sex Bomb Dancers. Ako, Ayun. panoorin nyo. Sobrang Oo, saya. manonood kami talaga niyan. Ito pala, ang aking mother. Ang aking mudra, hindi pwedeng hindi mo batiin ng isa sa mga fans Yes. mo, ang aking mother. Never ko talagang hindi babatiin yan ang inyong mother. Hello, Mami. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Grabe. Talagang, Actually, nakikinig wow. sila lahat sa bahay. Tumawag sila kanina at nakaabang sila ang daddy ko, mga kapatid ko. Nandoon sa bahay ngayon. At nakikinig sila, nakatutok sila. So, May note, maraming may note na naman galing sa aking Junaki. Sabi, tumawag si Mami, nakikinig silang lahat doon. Yung pakibati sila. May PA ako. Ay, sa inyo. Ay, maraming salamat po sa walang parang hindi talaga ako napakapaniwala na ma-achieve ko yung ganung mga magagandang comments or nakaka-touch po. Sobrang salamat po sa inyo. Lalo na sa mga kababayan natin, thank you so much. Sa mami mo, thank you so much sa iyong family. Oo naman. Susuporta at nag-aaya na nga na pumunta daw sa show, sa isa sa mga shows mo. Sige, i-ano natin yan. Pag-usapan natin mamaya kung paano sila makakapunta at makakanood. Kung bahala sa mga... At Osang, may pahabol ako. Parang gusto sumama na aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae. Oo. I-ano niyo lang ako, then bibigyan ko kayo ng free tickets, go. Yon. At pa si Joseph and Chato Santos, pakibate, Nanay Julie, at ang Philippine Dog Owners Group. Ayan, si Joseph, si Chato, si Nanay Julie, at ang Philippine Dog Owners Group. Pakibati daw sila, Osang. Nakikinig silang lahat. Sa inyo, dog, mga aso to, right? Oo, Philippine Dog Owners. Ikaw, may ka ba? May dog ka ba? So, yeah, oo, meron akong aso at saka dog lover ako. Ayun, isasama ka namin sa group na yan para minsan mag-dog walk tayo. Lakad-lakad lang, ganyan. Sa Marikina lang ito. Usually sa Marikina Riverbanks lang. Oo. So, sama ka namin, ha? Yung mother ko, sobrang dog lover yan. Marami kaming aso, kaya lang talagang medyo hindi kami pinapalarang, yung iba nagtatagal, so iba nagkakasakit. Ayun. So minsan nakakalungkot. Niiyakan namin pag medyo wala. So ano yung mga aso mo, if I may ask? Meron kaming dito mga like Labrador, mini pincher, and then Askal, ganun. So ito ang iyong pang-alis stress. Di ba nakakatuwa pag kunyari darating tas sumasalubong sila, nakakawala ng stress. Sobrang sarap yakapin. Ang init. Ito pala, Sis Osang, gusto rin bumate ng ating isa sa mga DJs ng Pinoy Radio Online, si DJ Sweet Maton. Ayan, Papa Alvin, paki-add daw, paki-tawagan si DJ Sweet Maton at gusto kanyang makausap ngayon on air. Sige. Ito ang aming pambansang Becky ng Pro. O, diba? Ito, paki-add, Papa Alvin. Proud na proud kami dito sa Okay, ito na. Yan, i-add natin si DJ Sweet Maton, Osang. Okay, wait lang. Okay, go. Yan, medyo nakikring-kring. Kring-kring. Talagang technology natin ngayon, no? Parang, possible. Ayan na. Ito na, si DJ Sweet Maton. Wala na yung naririnig ka. Hello? Ang ganda ng boses ni DJ Sweet. DJ Sweet! Ayan, ayan ako. Magandang hapon. Nakikinig kasi ako sa monitor. Pasensya. Kaya medyo delayed. Magandang hapon po. Oo. Oy, te, good afternoon. Good afternoon po, te. Nako. Eskwela, ang dami-dami na natin. Malapit na natin masakop ang mundo. Ay naman, te. Nako. Ang lahat ng mga kabekihan ay proud na proud sa'yo, te. Oo, just me. Thank you so much, te. Siyempre, balang araw tayo na lang matitira, no?
Taman! Oo. Maghihiraman tayo ng mga Sama eyeliner. Uubos na lalaki at babae, kaya tayo na lang. Nako, yung mga ano dyan, yung mga paminta, nako magladlad na, go! Wala namang masama pag nagladlad ka or what. As long as masaya ka, why na? Oo. Hoy, Okay. kung ano naman, congratulations naman sa'yo, te, sa X Factor. Talagang winner na winner. Pak ka doon, te. Oo. Ay, salamat, te. So, yun din talaga yung parang parang goal ko din na, di ba, ipakita rin natin sa, hindi lang sa buong mundo, sa Pilipinas, na, syempre, pagkit ganito tayo, hindi tayo yung, like, nakilala lang kasi tayo, like, nag-makeup, nagpa-parlor, or what, syempre, kailangan natin ipakita na kailangan versatile tayo. So, ipakita natin sa kanila na talagang kapakipakinabang tayo sa mundo, di ba? Oo. Well, sige po. Kaya at least natuwa ako dahil na-achieve naman natin yung ganung papuri or ganung bagay na para pakita natin sa kanila. So, nakakatuwa. Di ba? Tama. Uy, alam mo ba, ako, te, super kinabahan ako. Kinakabahan ako sa interview. Sabi niya sa akin kanina, pwede ba akong mag-join? Tapos sabi ko, sige. Pero kinakabahan ako. O, di ba, ang DJ ng Pro na si DJ Sweet Maton ay kinakabahan. Ngayon lang yan. Oo, parang ang ka-level na ito, Vice ganda, yun na, ang taas na. Tapos biglang, Hi to Vice, ay nako masaya. Ayan. Kasi akala nila kasi, pag halimbawa, like, mga ganyan mga komedyante, akala nila kasi parang magkakaaway. Hindi po. Iisa lang yung pinanggalingan namin. Kaya pag halimbawa nasa off-cam or wala kami sa TV, ay nako, lahat kami magkakasama, puro tropa lahat, as in, chikahan, tawanan. Isang malaking reunion ito ng mga Beckies. Kaya yun, kumbaga sana lang, parang may ibang tao kasi gulat ako minsan pag nababasa ako ng YouTube or binabasa yung mga comments, nag-aaway sila doon. Sabi ko, wag. Kumbaga hindi nila kasi alam kasi ng tao na iisa lang po ang pinanggalingan namin na comedy bar, and then lahat po kami magkakilala at magkakaibigan. Sobra. Matanong ko lang, Maring Osang, hello to Papa Alvin and Maring Foxy, biglang arrive yung eksena ko dito, no? Hello naman. Sige lang. Matanong ko lang kay matanong ko lang kay sa ating panauhin kay Osang. Ano ba ito? Yung parang yung susunod after nakapasa ka na, 'di ba? Doon sa unang step doon sa X Factor. Ano naman yung susunod? Ito ba ay voting text voting power ba ang gagamitin dito or paano yung proseso? Ano yung susunod na level? Okay. So medyo wala pa akong idea kung ano yung mangyayari. And kasi sasabi nila kasi sa bootcamp so after ng audition matapos yung lahat ng nag-audition, magbo-bootcamp na kami. So yung bootcamp na yun, mag-i-stay kami doon ng medyo mahaba-habang araw, tapos meron kami titira ng hotel, like that, and then, yun, and then magbibigay sila ng mga task na gagawin namin. So, wala akong idea kung ano yung mga yun. Kaya abangan niyo po yun. Oo, parang parang maging reality something ganon. Yeah, opo, parang ganon po. Kaya, ay nako, at least, pasukan na dun sa dun sa bootcamp na gagawin. Actually, leading si Osang ngayon sa favorite contestant. Ang daming boto ni Osang, ang daming boto. Actually, yung ating mga yung Pro Qatar chapter natin, ang sumusuporta din sa'yo, Osang. Siya pa nga, yung admin ng ating Pro Qatar chapter, ang mismong nagbalita na leading ka na, 28.16% ang iyong Wow! Oo, super favorite talaga siya, no?
Unexpected talaga, te. Ang tindi ng arrive mo doon. Talagang, sabi mo kasi doon bago ka kumanta, sweet na kanta talaga, te. So, ako naman si Bakla naman, na-expect ko, ay butterfly kakantahin na to, Mariah. Oo. Biglang gumanon, biglang Oo. Biglang Actually, ito may kukwento ko sa inyo. Di ba yung pinaka-episode na yun is ako yung huli. Sa totoong buhay, ako talaga yung hinuli nila. So, pinapunta ako ng alas 8 ng umaga, tapos sinalang ako ng 11 ng gabi, 11 p.m. Oo. So, parang nangyari, syempre, parang nandun lahat yung tension. Kasi, yung ibang mga kasamahan ko, iba nakapasok na, naka 4 yeses na. So, ako na lang yun nandoon. Ako na lang talaga yung natitira talaga. So, natawa ako nung sinabi ko na kasi sinabi rin ng mga staff na wag ko lang din sabihin na kung anong kakatayin ko, hayaan ko na lang daw sila ma-surprise. So nung sinabi ko yun, sabi ko sweet na waiting, parang sumimangot silang lahat. Parang sa isip, sumimangot sila, parang ganun. Yung apat na judge, kasi parang sa isip-isip nila, ano to, ikaw na nga yung huli, babagutin mo pa kami. Parang ganun. Oo, kasi yung... Parang papatulugin ko sila, ganon. Yung ibang contestant kasi, halos yung ibang contestant na nag-audition is, minsan pare-pareho na ng kinakanta. So parang naunawaan ko rin na sobrang, kasi bilhin nyo po alas 8 ng umagang 11, yung mga judge na yun, and dami-dami naming contestant. Kasi siya, by batch eh. So sa isang, yung batch namin, sa first batch po, is 40 contestant. Ilan po yun? 48 po yun. Tapos, grabe. Lahat yung sasalain nila. Siyempre, kung ako yung magiging judge or if ever, talagang sobrang pagod. Or aantukin ka, halimbawa, pag At saka yung kaba mo from 8 o'clock to 11, imagine mo yan. Actually, na kinabahan. Ako, parang nabagot lang ako. Mabagot ka talaga. Kasi talaga sobra. Pero diba, actually, sinave nila yung best for last. Yun. Yes. Diba? Magaling yung writers. Oo. Opo, sobra. Sa tuwa naman po ako nung nag-perform ako, hindi ko talaga sila nabigo na mapa-impress yung mga judge. Actually, ang daming putol nun eh. Sobrang daming putol nung video na yun. Maraming inedit na kung saan yung apat na just nagtayuan pa, nagsayawan pa sila. And then, dapat yung mga tao nagmo-more sila. Dapat kanta pa ako nun. Tapos hindi sila makapagsalita, hindi sila makapag-comment kasi nga yung mga tao nagsasalita, nagmo-more. Sobrang ingay po. Nung gabing yun, pati yung mga, nagulat nga rin po ako kasi nung nakita ko yung mga staff ng X Factor, nagsasayawan. So parang, wow. Actually, nung napanood din namin yung video, parang more, di ba? Ganon din yung namin. Saka, yung naging... saka pinabilib ni Osang yung mga judges eh. Diba? Sina Miss Charisse, Pilita Corrales, Gary V, and si Martin Rivera. At take note, mga bigating personalidad yun at napabilib mo talaga sila, diba? Mare, ano naman yung feeling nung kaharap mo na sila Charisse, sila Madam Pilita, si Sir Gary Valenciano, and Sir Martin? Ano naman yung una mong naramdaman? Although, I'm sure na nakahalubilo mo na sila, pero hindi dun sa ikaw yung i-judge nila at titingnan yung talent mo. So, ano yung naramdaman mo nung mga oras na yun? Okay. Actually, nung isa sa bago pa lang ako isa lang sa audition at hiharap sa mga judge. Kasi may mga nauna na sa akin nag-rock ng song. So, yun nag-roar, nagsumisigaw, ganon, usually rockers. Kaso hindi nila ni yes. Lahat bagsak. Oo nga. Lahat bagsak. So, anong nangyari nito sa stage? Kasi sa likod kasi naririnig namin eh. Although hindi namin nakikita pero naririnig namin. Sabi ko parang, wow, bakit rock pa naman yung kakantahin ko? Baka
hindi nila magustuhan, lalo na si Mr. Gary V. Siyempre, alam naman natin, Mr. Gary V is Christian or, di ba? Siyempre, tapos, hindi, parang, natatakot, parang, nagkaroon ako ng parang, nag-isip ako or what, na ma-appreciate ba niya to, or kung gagawin ko, or ganito. So, napakalaking pressure din. Tapos, nagulat ako na sa sinabi niya, hindi talaga ako makapaniwala. Talagang, wow. Pagbaga parang, yung pagiging pagharap ko kay Mr. Gary B, lalo akong humanga sa kanya. At, na parang sabi ko, parang, ibang klase talaga si Mr. Gary B na sobrang bait, sobrang, yung walang discrimination, gano'n, parang gano'n, na, wow, sobrang, kaya, nagpapasalamat talaga ako at gano'n yung naging reaction niya. Pwede mo ba, pwede ba, Osang, pwede mo ba kaming bigyan ng kahit maliit na portion ng winning piece mo na yun, yung, yung bombastic, let the bodies hit the floor? Oo. Pwede. Hirap pa sa, walang, kahit konti lang. Yung bodies, right? Bodies and yung bombastic. Okay. Beaten white for can't take much more. Here we go. 1, nothing wrong with me. 2, nothing wrong with me. 3, nothing wrong with me. 4, nothing wrong with me. Something's gotta give. Something's gotta give. No! Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Thank you. Wow! Galing! Thank you! Talaga, thank you! Talaga parang yung sabi niya, thank you, parang sweet, ha? Oo. Anong sinabi ni Jennifer Holliday sa pagkanta mo, te? Walang sinabi. Have. Okay, game ang bombastic. Okay. Mr. Bombastic! What's the bombastic, romantic, fantastic lover? Say, Shaggy! Mr. Loba. Woo! Mr. Loba. Hey, girl. Mr. Loba. Mr. Loba. Say, she called me Mr. Bombastic, call me fantastic. Kashamina back, Mr. Romantic, call me fantastic. Kashamina back, Mr. Boom, 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 boom. Gee whiz, baby, please, let me take you to the island and the sweet cool breeze. In the feel like driving, me hand in the keys. Or will you say to a place, I say to mine and east. Don't you tickle with my bottom, baby, please. Don't you play with my nuts, cause may my have to sneeze. Why you want the banana me and the cheese? So wala, you're right, baby, when you love you the kid. I'm bombastic, I'm fantastic. That's a mean about Mr. Romantic. Tell me fantastic. That's a mean about Mr. Boom, 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 boom. Ooh. Wow!